sa Ligawasan Marsh. Hindi raw pangaraniwang buwaya ang nagpapakita. Kulay puti at mapupula ang mga mata. Paniwala nila galing umano ito sa kanilang mga ninuno. Minsan makita mo may kwintas na yelo. May yelo sa liig. Tapos mayroong puti. Ganyan sila. Hindi siya maputi lang, talagang puting-puti na talagang walang kulay ng brown. Siyempre yung kanyang mata ay mapula. Sa tulong ng artificial intelligence, susubukan namin bigyan ng buhay ang pinaniniwalaang puting buwaya ng Ligawasan. Pinakamalaking peatland o latian sa Pilipinas ang Ligawasan Marsh. Kaya paborito itong stopover ng mga migratory bird gaya ng black-necked stilt bird. Habang ang mga residente abala sa kanilang pangingisda. Mga tilapia na nakukuha nila dito, medyo maliit pa daw ito. Depende rin dun sa panghuli nila. At saka yung tarok. Lahat yan galing lang dito sa Ligawasan Marsh. Pero hindi lang mga ibon at isda ang naninirahan sa Ligawasan Marsh. Nakatira rin dito ang mga saltwater at Philippine crocodile. Dagdag pa ng mga matatandang residente gaya ni Bay Rumina Pendaton Ali, hindi lang dalawang uri ng buwaya ang naririto. Dahil mayroon din daw nagpapakita na puting buwaya. Sa tulong ng artificial intelligence, susubukan namin bigyan ng buhay ang pinaniniwalaang puting buwaya ng Ligawasan. Yun pong belief di ba sa Ligawasan Marsh? Meron kasi may pangkaraniwang buwaya sa amin. Ano ibig sabihin ng Yung guardian ng Mars. Minsan makita mo may kwintas na yelo. May yelo sa liig. Tapos mayroong puti. Ganyan sila. Kung may market day, pumapanhik yan sila. Mapansin namin na walang mga tsinelas, nakasalakot. Okay. As humans. As humans sila. Paghali ang tawag sa mga taga Maguindanao sa puting buwaya. Ibig sabihin, kabilang ito sa kanilang mga ninuno. Kaya malaki ang respeto nila sa paghali. Susubukan kong kilalanin ang paghali o puting buwaya. Lawak nitong lugar, siguro yung mga 3 kilometer radius itong area na covered nitong mga flower, itong lotus. Hindi ko na-expect kasi pag sinabi mong marsh, parang mga bakawan, usually yung mga nakikita natin, full of water lilies. Some migratory birds, they're still here. Pero ang lumulutang na usap-usapan ang nagpapakita umano na puting buwaya. Wala pa raw nakukuna na larawan ito. Base sa paglalarawan ng mga residente, mas malaki sa tao at kulay puti. Ayon kay Dr. John Tabora, isang crocodile researcher mula sa University of Southern Mindanao, nakita na raw niya ang puting buwaya. Hindi siya maputi lang, talagang puting-puti na talagang walang kulay ng brown. Siyempre yung kanyang mata ay mapula dahil nga sa walang melanin, nakikita yung parang blood vessels sa kanyang mata. Kahit na nasa ilalim siya ng tubig na maraming lumot, nakikita mo pa rin. Posible naman daw sa mga buwaya ang maging kulay puti. Albino crocodile ang tawag sa ganitong itsura ng mga buwaya. Yung albino crocodile, totoo po yan, that is really existing among crocodiles and even other vertebrates. Totoo po yan na nagkakaroon po ng albino na crocodile. Ako'y nakakita personally ng isang albino crocodile. Nakita niya raw ang albino crocodile sa isang crocodile farm sa Davao City noong 2008. Mula noon, wala na raw naitalang puting buwaya sa Mindanao. Kung sa iba, advantage ang pagiging maputi, hindi para sa mga albino crocodile. Kung ito po'y nasa wild,
ang perspective naman po namin yan, ang isang albino crocodile ay mahirap po na mag-survive sa wild. Dahil ang number one, madali siyang makikita ng kanyang predator. Pagka maliit pa kasi yung mga crocodile, hindi sila predator, prey pa sila, no? Dagdag pa ni Dr. Jerome Montemayor, isang peatland expert at director ng ASEAN Center for Biodiversity, espesyal ang Ligawasan Marsh para sa mga buhay ilang gaya ng mga buwaya at ibon. Yung kanyang characteristics na magsipsip ng organic matter, aka carbons, na ini-store niya sa loob ng peatlands. So kung may imagine nyo sa bahay, meron kayong palanggana. May tubig siya sa ibabaw, punuan niyo ng tubig, tapos lagyan niyo ng yung mga dahon na bubulok. Papansin niyo, matagal bago sila mabulok pag nandun sila sa ilalim ng tubig. Kung magpapatuloy raw ang matinding pag-init ng mundo, posibleng matuyo at masunog ang buong Ligawasan Marsh ayon sa mga eksperto. Dahil umano ito sa methane gas mula sa naimbak na nabubulok na halaman at patay na hayop sa ilalim ng tubig. Sa Ligawasan Marsh, dahil peatland siya, masusunog yung mga vegetation sa taas, damo, halaman, at kung ano pa mang greens na mahatagpuan doon pag natuyo yun, pwedeng masunog. Pero ano yung nasa ilalim? Lahat yon ay flammable. So pag nasunog yan nasa ibabaw, susuot yung apoy, yung mga ningas, yung mga baga sa ilalim, at kakalat siya sa ilalim. Hindi mo na makikita ngayon kung nasaan sila. Kapag ito'y nasunog, sila ang unang maapektuhan. Yung haze, yung usok, ay makaka-apekto sa kalusugan ng napakaraming tao doon sa paligid. Bukod doon, yung biodiversity, yung mga iba't ibang anyong buhay na nandoon, at yung kabuhayan ng mga tao sa paligid ng Ligawasan Marsh, lahat yan, damay-damay ang masisira. Magandang maisailalim siya sa isang batas na nagpoprotekta sa kanya bilang isang protected area na pakikinabangan hindi lang ng mga probinsya, munisipyo na nakakasakop sa Ligawasan Marsh, kundi ng buong Mindanao, ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Hindi man namin makaharap ang puting buwaya, binigyang buhay naman ito ni Norman. Ang dapat natin tandaan is yung AI-generated videos is something na representation lang. It's more of something na para mag-visualize lang. Binisita rin niya ang isang rescue center para makakita ng aktual na buwaya. Iba yung pakiramdam, iba yung tingin yung feel na yung nasa harapan mo na mismo, yung crocodile. Sa artificial intelligence, hindi lahat ay perpekto. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.